Ang buwan ng Marso ang Fire Prevention Month. Pero simula March 1, 7 malalaking sunog na ang naiulat ng GMA News at sa Metro Manila pa lang yan. Sa sunog sa Pasay City kahapon, may maglolang namatay dahil sa suffocation. Ayon sa mga bumbero, maraming bahay ang maituturing na fire trap o walang maayos na lagusan sakaling magkasunog. Live mula sa Pasay, may report si JP Soriano. JP? Jessica, problemado nagdadalamhati ngayon ng 10 pamilya dito sa isang barangay sa Pasay matapos silang masunugan kahapon at mamatayan pa ng 2 kaanak. Binalikan ngayong hapon ng Pasay Fire Department na nasunog na bahay na ito sa Barangay 40 Zone 5 para tingnan ang lawak ng pinsala ng sunog. Ayon sa investigasyon ng Pasay Fire Department, nagumpisa ang sunog mula sa kwarto ni Adela Miranda matapos magkaroon ng electrical short circuit at masunog ang telebisyon nito. Kasama ni Adela ang kanyang apo. Ito ang itsura ng isang bahay matapos masunog na umabot sa 3rd alarm. Halos hindi mo na makilala dahil sunog na at tostado na ang lahat ng gamit, maging yung kanilang dining ay sunog at hindi na makilala. Doon sa 2nd floor sinasabing namatay ang maglolang sina Adela at Prince Miranda matapos masuffocate dahil sa lakas ng usok. Tapos yung sa lakasan ng hangin tapos mga light materials kaya madaling na-engulf ng apoy yung bahay nila. Kung dili masunog, sabi ko, bumangon ka, sabi ko, ang pagkalam kasi natutulog. Walang sumasagot. Kasi baka ako na siya dun sa usok ba? 10 pamilya rin na kapwa magkakaanak ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog. Lahat walang nailigtas na kahit anumang gamit. Ang kinakain nila ngayon mula sa mga kapitbahay na nag-ambag ng tulong. Ang bahay ni Emilio Galorio, naabo, pati ang kanyang hanap buhay na tricycle. Mahirap ipaliwanag kasi talagang totally damage. Gusto kong pumasok, wala na eh. Wala na akong daanan na talagang tupok na sa apoy eh. Di na rin makilala ang bahay ng pamilya sa Lotario matapos madamay sa sunog. Nahirapan daw silang makalabas ng kanilang bahay at wala silang malusutan sa masikip na eskinita. May nagbigay na ladder doon sa mga Chinese. Tapos doon kami nag-akyatan mga bata. Kung wala akong nagbigay ng ladder? Maaring hirap kami, maaring may madisgrasya. Yung safetyness ng dapat madaling madaanan. Sabi ng Pasay Fire Department, maraming residential houses ang maituturing na fire trap o yung bahay na walang maayos na paglalabasan ng tao sakaling magkasunog. Yung mga paglalagay ng mga grills sa mga bintana, yan, trap yan para maging isang fire trap ang isang bahay. Minsan yung kalsada, may kalsada talaga or alley na naka-design para sa kanilang mga dadaanan. Nilalagyan na nila ng mga kadagdagang improvements ng kanilang house or ng kanilang mga bintana. Minsan yung mga sampayan nila minsan nandoon, mga paso, yan nakakapag-cause ng fire trap yan eh. Dapat daw tandaan ng mga nakatira sa ordinaryong residential houses na mayroon dapat silang tinatawag na edit o exit drill in the house. May fire plan ka, aware ka sa gagawin mo. Jessica, nakremate na ngayong gabi yung maglolang namatay sa sunog na si Adela at Prince Cedric Miranda. Habang doon naman sa nasunog na bahay, mananatili magpapalipas ng gabi yung mga nasunugan. Pero naglagay na ng Desk Assistance Center yung DSWD Pasay para matulungan sila. Jessica? Two things, JP, kapag ka nagkasunog at dyan sa mga fire trap, no? Walang madadaanan o malusutan yung mga nasusunugan. Pangalawa, hindi sila maaabot ng bumbero dahil hindi kasya yung bumbero, yung truck, at yung mga hose, minsan limitado rin yung abot, di ba? Ang tanong ngayon natin ano ang ginagawa ng mga barangay at local officials dyan sa mga fire traps? Ang problema, Jessica, hindi daw lahat ng LGU, yung mga barangay, ay merong talagang mga planong inilatag para sa kanilang mga barangay, manasasakupan sakaling dumating yung sakuna ng sunog. Kaya ang sinasabi ng BFP, dapat daw yung mga residential, yung magkusa daw yung may mga nakatira sa bahay, may-ari ng residential houses, na gumawa ng kanilang sariling fire plan sakaling para maituro sa kanilang mga anak, membro ng pamilya,
kung anong gagawin sakaling dumating yung araw na sunog. Mahirap daw kasi mag-rely, Jessica, doon sa mga barangay officials na dapat naman talaga tumutulong. Pero meron din naman daw talaga, Jessica, na mga barangay officials, barangay kagawad na gumagawa ng mga paraan, kagaya ng pag-import, pagbili ng mga maliliit na fire trucks, Jessica, para makapasok doon sa maliliit na iskinita. Pero hindi nga lahat ay may sariling pondo, hindi lahat ay merong sapat na kakayanan para matulungan ang kanilang mga kababayan. Pero JP, yan ang dapat sigurong pagtuunan ng pansin ng mga City Engineers Office, no? Kasi kahit anong precautions ang gawin, kung talagang fire traps yung kanilang mga lugar, yung kanilang mga barangay, abay mukhang kailangan pag-usapan ng mabuti yan. Hindi na pwedeng daanin siguro yan sa ipagpaano na lang dun sa mga may-ari ng bahay. Dahil pihado yan pag nasunugan, pag nireconstruct ulit yung mga bahay, magiging fire trap pa rin eh. So I think the City Engineers Office or yung City Hall mismo ang dapat nang umaksyon sa mga bagay na ganyan. Nakakalungkot talaga, Jessica. Yun din yung sinasabi ng mga bumbero na nakausap natin kanina na in reality, dapat talaga merong ginagawang aksyon yung mga kinauukulan. Unfortunately, hindi naman nga ganun yung sitwasyon sa lahat ng oras. Walang sapat na nakakayanan para matulungan nga yung mga residente sa kanilang barangay. Maganda rin na wake-up call na rin siguro, Jessica, yung nangyaring sunog kahapon kung saan may 2 namatay na pwede namang maiwasan sana kung meron lang sapat na nangyari. Okay. Maraming salamat, JP Soriano. Sa panahon nga po ng sunog, mga bumbero ang ating inaasahan. Pero bago pa sila dumating sa mga lugar ng sunog, kanya-kanya ng estilo ang mga nasusunugan para maagapan ang apoy. Narito po ang report. Masama raw makipaglaro sa apoy. Madali kasi itong mapikon at matindi kung gumanti. Mabuti na lang may mga bumberong laging on call. Dito sa Navotas, tuwing may sunog, tila isang script lang ang sinusunod ng mga bumbero. Wang-wang! Bihis! Sugod! Ang mga bumberong Navotas, pagod na raw sa kakahabol, pagod nang maging taya. Kaya ngayong araw, uunahan na raw nila ang sunog bago ito maminsala. Umiikot ang buhay ng mga tiga Navotas sa baybayin. Kahit malapit sa tubig, hindi ito ligtas sa sunog. Sandamakmak kasi ang fire trap dito o yung mga lugar na iisa na nga lang ang daan papasok. Dead end pa ang dulo, katulad ng mga tahanang ito. Dagat nga yan. Diyan na lang kami dan, tapos gagawin mga bata, nilalagay nila sa banyera, itatawid doon sa kabilang ibayo. Masisikip din ang mga kalye. Mismong mga fire truck pa ang makikitabi-tabi po para lang makaraan. Tuloy, bumabagal ang responde ng mga bumbero tuwing may sunog. Hindi siya makadamay na. Ang solusyon ng mga bumberong Navotas kontra fire trap, sanayin ang first line of defense, ang mga barangay volunteer. Alam naman nila ang kanilang lugar, alam nila kung yung kanilang mga eskinita, alam nila kung sino-sino yung mga tao sa kanilang barangay. Sila ang Timba Brigada. Misto lamang parlor game ang training ng mga bomberong Navotas sa kanila. Wala silang angal. Iba na kasi ang maagap, lalo't walang abiso kung kailan magkakasunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, humigit kumulang 10 sunog ang nagaganap kada araw sa Pilipinas. Pagtapak pa lang ng 2011 ngayong buwan ng Enero, 686 agad ang naitalang sunog ng DILG sa buong bansa. 68 ang patay. Madali raw sanang maiwasan ang sakunang ito. Madalas yan ay electrical cause. Nasundan yan ng yung mga pagluluto, yung mga nakakaligtaan. Dito naman sa Malabon, ang programa nila kontra sunog ipinagkatiwala sa mga mumunting kamay. Sila ang mga bigyan ng pagkakataon yung bata na i-improve nila, even though na mga bata po sila, na meron silang responsibility para masugpo yung sunog on their own way po. Hindi naman dapat humawak ng hose o sumugod sa apoy ang mga bata. Sapat nang alam nila kung paano umiwas sa sunog at gawing fireproof ang sariling mga bahay. Tanggalin ng mga nakasaksak sa bahay. Magkakaroon ng drill, bigla kayo lalabas kayo agad. 10 times pag may nagnanakaw sa
kaysa sa sunog. Larawan ng kabayanihan ang mga bumbero tuwing sumusuong sila sa sunog. Pero kung sila ang papipiliin, mas marami raw sana silang masasagip na buhay kung ang bawat isa sa atin magiging proactive o maagap sa pag-iwas sa sunog. Dapat talagang sila rin ay magbigay ng ibayong ingat. Proactive measures po natin, kumaga sir, bago pa ho magkaroon ng sunog, sir, naiiwasan na ho natin.